Kapag pinag-uusapan ang buhay at ang kamatayan, ilan, they want to listen. They want to understand. Remember, the life is the precious gift from God. Alam naman natin yan, na ang buhay ay isang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pero, hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundo. No one knows until kailan ang ating. Pero huwag nyo rin kadalasang katatakutan ang kamatayan. Tandaan nyo, kung ang buhay ay isang biyaya ng Diyos sa atin, ang kamatayan is also the same, is a precious gift from God. Why? Dahil ang kamatayan is a transition po ng eternal life na yung ipinangako sa atin ng Diyos na tahanan na walang hirap, pagdurusa at kalungkutan, kundi ang mamamayani ay lubos na kaligayahan at buhay na walang hanggan. Kaya kumisa, kapag pinag-uusapan ang kamatayan, ayaw natin ito. Bakit? Alam naman natin sa sarili natin, hindi tayo handa. Sa pag-iral natin sa mundong ibabaw, yung precious gift from God, nagiging mabunga kaya ang buhay natin sa mundo. Nagkakaroon kaya tayo ng tunay na kabuluhan sa pag-iral natin dito sa mundong ibabaw. Precious gift from God, paano nga ba tayo umiiral sa mundo? Hindi umiiral tayo sa mundo to be well, upang maging mayaman. Magpapatayo naman magagarang tahanan, magpupunda na magagarang sasakyan, mag-iipon ng pera sa bangko, kakain ng masasarap, magtatapon ng pera. Ganun ang gawain natin Pero tingnan natin, ang mga bagay na ito ay makikita nyo at the end of your life. Makakasama nyo kaya ito? Madadala nyo kaya sa langit? O baka itong mga inimpok nyong kayamanan sa lupa, ito pa ang maging sanhi ng hidwaan ng mga kamag-anak, anak, apo na naiiwan mo sa lupa. Hindi naman po masama magkamkam ng yaman. Totoo po yan. Pero huwag mong kakalimutan, you are the instrument of God. Huwag mong kakalimutan ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pagpapala. Ang tao po, kapag po yan pumanaw, tanging katawan niya lamang ang nandoon. Nakabihis lamang siya ng itim at puti. Makikita niyo yung kanyang paa, yapak. Wala man lang saplot. Kasi pag tayo pumanaw, dito sa mundong ibabaw, hindi naman tatanungin ng Diyos kung gaano kakayaman, ilan ang achievement mo, ilan ang honor mo, ilan ang bahay mo, ilan ang bank account mo, kung gaano kalaki, hindi. Katulad ng sa Ebanghelyo, tatanungin tayo ng Diyos, gaano ka naging tunay at tapat na lingkod sa akin? Gaano ka nagkaroon ng malasakit sa iyong kapwa? Kasi minsan nagigising na lang tayo sa katotohanan ng buhay sa huli ng sandali ng pag-iral natin. Nare-realize natin na hindi pala sapat na ikaw ay may pera, na ikaw ay may yaman, na wala na ka naman Diyos. At the end of your life, masasalba ka ng pera mo, magagamot ka. Pero sa kahuli-hulihan, ang tatawagin mo pa rin ay walang iba kundi ang Diyos. At sasabihin mo, Panginoon, ako po'y iyong patawarin dahil ako'y hindi naging tapat sa iyo bilang anak mo. Aminado tayo dun Kaya kuminsan natatakot tayo sa kamatayan dahil alam natin sa sarili natin, wala tayong mukhang iharap sa Diyos dahil sa pagkakasala natin. Pero ang nais ng Diyos, tayo'y makasama Mas pinipili lang natin na iwanan siya sa buhay natin. Remember this, we are already saved, but not yet. We are already saved through Jesus Christ. He offered Himself on the cross to save us. Iligtas tayo sa kasalanan. But not yet. Bakit? Habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw, tayo ang pipili kung nais ba natin makasama ang Diyos. Babalik tayong lahat sa hindi nating inaasahang pangyayari. Kamatayang masamalimuot, kamatayang may paghihirap, kamatayan ng masaya. Pagdating mo sa kabilang buhay,
hindi mo na puproblemahin ang renta. Pag naihanda na ng Panginoon ang iyong titirhan, ikaw na lamang ang kulang. May tahanan na tayo sa langit, ikaw na lang ang kulang. Kasi ang kamatayan is the transition of our new life. Ito yung ipinangako sa atin ng Diyos na wala ng hirap, pagdurusa at kamatayan, kundi ang mamamayanis sa atin ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Minsan sa mundo ng pagtahak natin sa mundong ibabaw, nakakalimutan natin Nakakalimutan natin magdasal, nakakalimutan din natin sila alalahanin. Kaya nga siguro ito yung panahon na inilaan para sa kanila. Kaya nga minsan nagpaparamdam, lagi niyong tatandaan, they need pray. Nawa, sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, makamtan nila ang tunay na kaparusahan na hatol sa kanila. Matutulungan natin ang mga kaluluwa sa purgatorio sa pamagitan ng ating mga panalangin. Amen.